to my channel. Andito ngayon ako sa farm ng ubasan. Ipapakita ko sa inyo kung paanong mag-cut ng ubas para pabungahin siya. Kasi ito mga kabayan, ipakita ko kung paano ang procedure. Ito kasi nung nakaraang pag-harvest, ito ang nag-harvestan na, kaya ito ay puputulin na. Puputulin ko na yan mga kabayan. Ayan. Ganito siya. Ayan, alisin natin yung kabayan. Ayan, ganyan siya kabayan. Ngayon, ito na naman ang pag-uumpisan niya mga kabayan. Kung paanong tutubo ang ubas. Puputulin ko ngayon ito. Itong puputulin ko dito, next year naman siya ang pag-uumpisaan na kukuhanin, pagbubungain siya. Pero ngayon, ito ngayon ang napili ko. Itong magandang magbubunga itong taon na ito. Dapat ito nakakuan siya sa linya mga kabayan. Ito may linya siya. Ayan. Kasi ito itatali natin diyan. Yung part 2 papakita ko sa susunod. Ito muna kami, maglilinis muna. Alisin natin yung mga ganyan. Ayan mga kabayan, nakita nyo. Ngayon mga kabayan, ito yung bagong tanim. Pero ito hindi pa taya, lilinisan ko siya para ito after 2 years magbubunga na siya. Ngayon hindi pa pwedeng magbunga dahil bagong tanim ito. Ayan, ikat ko dyan, ikat ko rin dito. Ayan kabayan, pwede na yan. Ngayon kabayan, isusunod ko na naman ito. Ito, medyo pangit siya mga kabayan. Kaya ang gagawin natin, ito nagbunga na siya nung itong nakaraan, harvest na. Ngayon kabayan, ito lang malit kabayan ng iwan ko. Dahil ito ang magbubunga. Itong susunod na pagbubunga ng ubas. Ngayon i-cut ko ngayon dito mga kabayan. Ayan. Makikita ka. Ayan kabayan. Alisin ko lahat dito sa baba mga kabayan. Dapat malinis siya para makuan. Ayan. Ngayon ikakat ko ng konti dito kabayan para yung mayroong patay sa dulo, para magandang magbunga. Ayan. Hindi maapektuhan kung sakaling may sakit ang ubasan. Susunod na naman tayo mga kabayan. Ito siya. Ito sobrang taas na kasi ang ubas matanda na kabayan. Mga 10 years from now. Ngayon ikakat ko dito. Lilinisan ko siya. Ayan mga kabayan, para malinis. Ngayon dito ako mamimili kabayan. Ito nagbunga na siya. Ito. Ayan mga kabayan. Ngayon aalisin ko na ito kabayan, itong nagbunga. Kasi hindi na kailangan yan. Para ito lang ang tutuloy, itong isa. Ngayon kabayan, puputulin ko na ngayon yan. Ayan. Ayan, makikita nyo yung kabayan. Ayan. Ngayon itong may iwan mga kabayan, lilinisan ko. Siya nga pala kabayan, mag-iwan ako ng isa dito. Ito para sa next year. Kung sakali man, kahit maliit siya, i-trial ito kaya kabayan para mayroong siyang pagbubungan next year na naman. Ito ang pagbubungahin natin kabayan. Ngayon puputulin ko siya dahil dito ko ikakat. Dahil ito kasi itatali pa dyan. Ayan mga kabayan. Itong pagtatali dito kabayan, ipapakita ko yung sa next na part 2 kung paano itatali ito na naka-arrange dito sa mismong wire. Kasi itong paglalagyan natin. Ngayon, ganyan lang mangyayari kabayan. Lilinisan yan. Ganito siya.
Ayan, mga kabayan. Ayan. Nakita nyo kabayan, ito, gaya to, lilinisan natin mabuti. Ayan, ngayon, yung kabayan, ilalagay, ganito ang konsya. Ganito. Ito itatali dyan kabayan. Makikita nyo sa part to. Ang itatali yan, ngayon, pag nagtumubo yan mga kabayan, tutubo patas yan. O mga kabayan, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo itong paliwanag ko kung paano umpisaan at pabungayin ang ubas. Hanggang sa susunod sa part 2, ipapakita ko sa inyo. Bye-bye!